May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa programang Main Event. Kung sakaling mapipili man ang aking sulat, sana ay hindi ako mahusgahan kaagad. Dahil isang gabi lang naman ito nangyari sa amin. Gusto ko lang po mag-share ng story. Matagal na rin kasi akong nakikinig sa programa ninyo at talagang aliw na aliw ako. Tsaka wala rin naman akong mapagsabihan ng problema ko. Kaya ito, isinulat ko na lamang ito at pinadala sa inyong estasyon. Ang laman ng aking confession ay tungkol lang naman sa nangyaring inuman noong bisperas ng Pasko. Hindi ko nga alam kung dapat bang ilahad ko pa ito dahil medyo nakakahiya at parang mali ang aking nagawa. Hindi rin ako sure, DJ Main, dahil hindi ko in-expect na makikilala ko lang naman sa inuman ang magtatanggal ng first time ko. Pero bago ko mailahad ang lahat, gusto ko muna sanang magpakilala. Ako nga pala si Alea, 22 years old at nakatira sa isang dorm dito sa Tanay Rizal. Masasabi kong may kalakihan ng dorm ko. Medyo masaya ako, solo ko lang kasing tinitirahan ito. Pagdating naman sa aking itsura, masasabi kong maganda naman ako. Dahil pansin ko naman na maraming lalaki rin ang nanliligaw sa akin. Pero lahat sila nabigo. Mataas din naman kasi ang standard ko pagdating sa lalaki, kaya siguro hanggang ngayon single pa rin ako. Okay lang naman sa akin, DJ Main, dahil ngayon ay nakafocus ako sa pagiging working student. Barista ako sa gabi, estudyante naman pagdating sa umaga. Worth it naman lahat kahit pa bahay, trabaho ang aking routine. Minsan, naimbitahan pa rin ako ng mga kaibigang gumala, maliban lang sa uminom. Diyan ako hindi pumapayag. Kaya nga ito, o hindi ko to ine-expect na dito ko makukuha ang first time ko. Anyway, bago tayo mapadpad dyan, dito ko na isimula ng aking confession. Nangyari nga pala ito nung bisperas lang ng Pasko, gabi noon. At syempre, kahit na holiday, may pasok. Ayos lang naman sa akin dahil double pay naman. Pero bago kasi mag-uwi anong gabing iyon, biglang nagkayayaan ang mga kaibigan ko sa trabaho. Inuman daw. Dahil Pasko naman at sa dorm ko ang venue. Sakto, may newbie kaming empleyado. Pogi, maputi, tapos syempre may kataasan ng height. Masasabi ko namang mabait din siya. Kita ko naman iyon dahil kapag tinuturuan siya sa trabaho, willing to learn talaga. Siya nga pala si Mandy. Mas bata siya sa akin ng 2 taon kaya ate ang tawag niya sa akin. So ayun, DJ Main, dahil nga biglaan ang ayaan, wala pa kaming pulutan, kaya nag-decide kaming umorder na lang muna. At noong pagdating namin sa dorm ko, expected na rin naman na matatagalan ang in-order namin dahil Christmas nga. Kaya naman habang naghihintay kami, nagkwentuhan muna. Eksaktong 6:00 ng gabi nung dumating ang aming in-order. Kaya naman nag-start na rin kaming mag-inuman at kumain. At doon katabi ko si Mandy, yung newbie. Habang kumakain, kinalabit niya ako at nagtanong. Ate Lea, umiinom ka pala? Hindi halata sa'yo ha? Oo, umiinom ako, Mandy, pero konti lang naman. Nagawa ko pa talagang magsinungaling sa kanya, DJ Main. At dahil hindi naman talaga ako umiinom, nilakasan ko na lang ang aking loob kahit pa na first time ko ito. Feel ko naman na kaya ko dahil konti lang naman ang iinumin. At kapag nakaramdam na ako ng hilo, ititigil ko na. Pero maya-maya pa habang lumalalim ang gabi at tumitindi ang inuman, nakaramdam na nga ako ng hilo. Hindi ko alam bakit pagdating sa akin, tumataas ang takay. Pero di ko na lang pinapahalata dahil baka
painumin pa nila ako lalo. Kaya naman nakipagkwentuhan na lang muna ako. Tumanggi muna ako ng tagay dahil nagsabi ako sa kanila na magbabanyo na lang muna ako. Pero ang totoo, isinuka ko lahat at doon naging magaan ang aking pakiramdam. Siyempre, in-expect ko na kapag balik ko, papatagayin na naman ako. Pero para sa akin, okay lang. Ayoko rin naman kasing maging KJ sa mga kaibigan ko. Kaya noong pagbalik ko para makisaya sa kanila, mataas na tagay na naman ang aking hinarap. At dahil nga hindi ako KJ, tinungga ko yun na parang soft drinks at nang dahil doon, nahilo na naman ako. Pero this time, di na muna ako nagpunta ng banyo. Tuloy-tuloy na rin kasi ang pag-ikot ng baso, kaya uminom na lang din ako. Napansin ko, itong si Mandy, panay ang kalabit ng hinliliit. Hinliliit niya sa hita ko. Tuwing oras ko nang uminom, hindi ko na lang din siya pinansin. Tuloy-tuloy na lang ang kwentuhan. Fast forward. Mga bandang 10:00 na siguro bago sumapit ang Pasko. Sobrang hilong-hilo na ako tapos naiihi na naman. Kaya nagpaalam ulit ako sa mga kaibigan ko para magbanyo. Pero maya-maya pa nagsuggest ang isa kong kaibigan na samahan daw ako ni Mandy. Para sa akin, okay lang naman kahit hindi na. Pero dahil mapilit itong si Mandy, sinamahan niya ako. Habang umiihi nga ako, DJ Main, si Mandy nakabantay lang sa labas. At noong itataas ko na sana ang shorts ko, biglang pumasok si Mandy. Hindi ko na maalala kung ano ang naging reaksyon ko. Pero hinayaan ko na lang siya. Hindi ko na rin siya kinausap dahil nga ang sakit-sakit na ng aking ulo. Lalabas na sana ako ng banyo, bigla siyang humarang sa harap. Dinedma ko lang iyon dahil baka hindi niya lang naman din sinasadya. Kaya naman nung hinahawakan ko o hahawakan ko na ang doorknob ng pinto para lumabas, bigla niya akong hinila at sabay hinalikan. Nagulat na lang ako sa kanyang ginawa. Halos mawala ang aking hilo at doon nasampal ko siya nang hindi ko sinasadya. Pero DJ Main, parang wala lang yun. Kay Mandy, hindi niya ininda ang aking sampal. Imbes, humingi ng pasensya. Muli niya akong hinila at hinalikan. Pero this time, mas matindi na. Halos maamoy ko yung alak sa bibig naming dalawa. Gusto ko man na kumawala pero hindi ko magawa. Ginamitan kasi niya ako ng tongue twister na kakaiba. Na talaga namang nagpanghina o nagpahina sa aking mga hita. Habang nangihina ang mga hita ko sa ginagawa niya, nawala ang hilo ko. Pero napalitan naman ng init ang aking pakiramdam. At doon, bigla siyang huminto at nagsalita. Aliyah, gusto kita. Pwede bang umisa ako sa'yo? Halata naman sa boses niya na lasing siya at wala sa katinuan ang sinasabi niya. Kaya naman biglang mas nakakatanda o bilang mas nakakatanda sa kanya ng 2 taon, nagsalita na rin ako. Tandang-tanda ko pa nga ang mga linyang binitawan ko. Hindi to tama, Mandy. Ate mo ko. Inaamin kong nahalikan mo ako pero tama na yun. Ano ka ba? Lasing tayo. Akala ko nga pakikinggan niya ang sinabi ko pero hindi pala dahil nagpumilit pa rin si Mandy. Nahalikan ulit ako. Oo, DJ Main, inaamin ko, humalik din ako pabalik. Pero dahil iyon sa dala ng init na nararamdaman ko. Pagkatapos niya kung halikan, ibinaba niya na rin ang suot niya. At doon, nakita ko ang mushroom niya. Malaki ang ulo, tapos maugat pa. In fairness, iyon din ang first time kong makakita ng sundalo na talagang
nakasaludo sa harap ko. Kaya ako as a girl, medyo na-excite. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko dahil first time mangyari yun. Kaya naman dahil doon, hinubad ko na rin ang aking kasuotan. Bigla niya akong niyakap at doon sinimulan niyang pagkapangin ang mga daliri niya paakyat sa bundok ko. Halos makiliti na nga ako nung sinubukan niya ring idampi ang daliri niya sa pechay ko. Tapos kinuskus niya pa ito. Inaamin kong namamasahan na ako nung mga oras na iyon, DJ Main. Gusto ko na kasing ipasok ang alaga niya sa aking kuweba. Pero nagulat ako nung lumuhod siya at kinain ito. Wait lang, Mandy. Halos mapakapit ako sa ulo niya, DJ Main. Gigil at sarap ang aking nararamdaman. At doon, napansin kong nakatitig siya sa akin, si Mandy, habang kinakain niya ang cake sa pagitan ng mga hita ko. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya at nagsalita. Gawin na natin, Alea. Yumuko ka pa. Kung gaano kadiretso ang alaga niya, ganun din kadiretso ang pagkakasabi niya. Para siyang nag-uutos. At dahil nga sa nalulunod na rin ako sa sarap, sumunod na lang ako sa kanya. Unti-unti niyang ipinasok sa loob ng butas ko ang sundalo niya. Sa una masakit, pero ramdam ko yung pagdulas. Mandy! Halos mapasigaw ako sa ginawa niya at doon, napatingkayad ako. Hindi ko nga alam kung narinig ba ng mga kaibigan ko ito. Pero ano pang magagawa ko? Halos ibaon niya na ang alaga niya. Akala ko nga babagalan niya nung narinig niya ang malakas na ungol ko. Pero hindi, DJ Main. Ang ginawa niya, mas lalo niyang binilisan ang pagbayo. Mandy, please lang. Dahan-dahan naman. Alea, ako nang bahala sa'yo. Magtiwala ka. Saad niya sa akin habang lasing na lasing. Pero DJ Main, napansin ko na parang naninigas na ang mga hita niya. Nanginginig na, kumbaga. Hanggang sa naramdaman ko na bumilis palalo ang paglabas-pasok ni Mandy. Alea, malapit na ako. Sa una, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng malapit na ako. Kaya hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Nagpaararo ako sa kanya at doon, nakaramdam ako ng medyo weird pero satisfying sa feeling. Wait lang, parang naiiyak ako, Mandy. Sandali! Habang may lumalabas na parang tubig, isinaboy naman ni Mandy ang katas niya sa likuran ko. Ang daming tumalsik. Halos umabot ito sa likuran ng buhok ko. Napakainit. Amoy bleach. Ganon pala yung itsura nun. At doon natapos ang pagpapainit naming pareho. Paglabas namin ng banyo ni Mandy, napansin na lang namin na wala na sa dorm yung ibang mga kaibigan namin. At doon kinabahan na ako dahil siguro alam nila na may nangyayari sa amin at ayaw nilang makaistorbo. Nagsorry sa akin si Mandy, nadala lang daw siya ng alak. Pero hindi ko lang kasi maintindihan bakit ang magiging first time ko kailangan mas bata pa sa akin. Inaamin ko naman na nag-enjoy ako, DJ Main. Pero noong natapos kasi ang nangyari sa amin, parang na-realize ko na mali talaga na ibinigay ko ng ganon kadali ang aking puri. Pasko pa talaga nung nangyari ito at naging Noche Buena niya ako noong gabing iyon. Kaya nga may gusto kong itanong sa'yo, DJ Main. Hindi ko kasi alam kung tama ba na ibinigay ko ng ganong kadali ang aking sarili. Kaya naman nais ko lang sanang humingi ng advice kung dapat ba naiwasan ko itong si Mandy. Ang awkward na kasi sa work. Naapektuhan na ang pang-araw-araw kong buhay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag kasama siya. Hindi ko naman siya gusto, pero hindi rin naman siya
nanlilikaw. Akala ko nga, siya na ang the one ko. Pero hindi pala. Sinabi niya lang na may feeling siya sa akin, pero kinabukasan sa trabaho, hindi na kami nagpapansinan. Siguro nga, baka, dahil sa init na dala ng katawan namin. Pero kinabukasan, wala na. Sana mabigyan ng kalinawan ang aking nararamdaman. Maraming salamat po. From Alea of Tanay, Rizal. Tulad ng tanong sa kanta, beer o ang pag-ibig mo? Sa buhay, hindi laging madali pumili. Minsan, masakit ang katotohanan kesa sa panandaliang ginhawa.